Isang nakakagulat at napapanahong balita ang kumakalat mula sa kampo ni Kai Sotto. Kahit na patuloy siyang nagpapagaling mula sa kanyang ACL injury at hindi pa kasama sa FIBA Asia Cup roster, ipinakita ni Sotto sa kanyang Instagram story ang isang plyometric box jump. Isang makabuluhang milestone na nagpapakita ng hindi inaasahang bilis ng kanyang pagaling. Ang mabilis na pag-usad na ito ay isang malaking sorpresa at nagbibigay ng matinding pag-asa sa mga fans at sa buong Gilas program. Kasabay nito, tuloy at puspusan ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa darating na Asia Cup. Sa kabila ng pagkawala ni Kai Sotto sa lineup, nananatiling nakafocus ang koponan sa kanilang training, kasama na ang pagbabalik ni AJ Edu and Justin Brownlee. Ang nakakagulat na pag-unlad sa recovery ni Kai ay nagbibigay ng dagdag na inspirasyon at nagpapatunay na unti-unti nang humuhusay ang pangkalahatang lakas ng Gilas para sa kanilang mga susunod na international assignments. Nananatili ang layunin ng Gilas na bumawi at magpakita ng matibay na performance sa tulong ng positibong balita mula sa kanilang big man. Ang balita ng mabilis na pag-recover ni Kai Sotto mula sa kanyang ACL injury ay talagang gumulat sa marami, lalo na ang paglitaw ng kanyang video na gumagawa ng plyometric box jump sa Instagram. Para sa isang atleta, ang ACL injury ay karaniwang nangangailangan ng mahaba at masusing rehabilitasyon. Madalas ay umaabot ng 9 hanggang 12 buwan bago makabalik sa mataas na antas ng paglalaro. Ngunit si Kai, sa kanyang dedikasyon at sa tulong ng kanyang medical team, ay tila nilalampasan ang inaasahang timeline. Ang milestone na ito ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang pisikal na progreso, kundi pati na rin ang kanyang matinding mental na tibay at kagustuhang makabalik sa court. Ang sikreto sa mabilis na pag-recover na ito ay pinaniniwalaang nasa intensive at high-level na rehabilitation program na kanyang sinusunod. Bukod sa regular na therapy and conditioning, ang plyometric exercises ay critical sa pagbabalik ng explosive power and agility na kailangan niya bilang isang big man. Ang mga ganitong klase ng drills ay nagpapatunay na hindi lang basta gumagaling ang kanyang tuhod, kundi unti-unti na ring bumabalik ang kanyang athletic capabilities na importante sa laro. Bagamat ang kanyang pagiging available para sa darating na FIBA Asia Cup ay nananatili pa rin at risk. Ang ganitong bilis ng pag-recover ay nagbibigay ng malaking pag-asa na makita siya muli sa court, posibleng sa mga susunod na yugto ng Gilas calendar. Ang kanyang determinasyon na muling bumalik sa kanyang pinakamahusay na kondisyon ay isang malaking inspirasyon para sa buong programa ng Gilas Pilipinas. Sa kabila ng positibong balita sa mabilis na pag-recover ni Kai Sotto, ang Gilas Pilipinas ay nananatiling laser-focused sa kanilang paghahanda para sa nalalapit na FIBA Asia Cup. Malinaw ang mensahe mula sa coaching staff ni Coach Tim Cone. Tuloy ang puspusang training at pagbuo ng team chemistry, anuman ang status ng kanilang star big man. Bagamat malaking puwang ang iniiwan ng pansamantalang pagkawala ni Kai, ang koponan ay determinado na bumawi mula sa kanilang 1-3 record noong 2022 Asia Cup at magpakita ng mas matibay na performance ngayong taon. Ang pagbabalik ni AJ Edu and Justin Brownlee sa ensayo ay nagbibigay ng malaking boost sa koponan. Si Edu na nagpapakita ng malaking pag-unlad ay inaasahang magiging mahalagang bahagi ng triple tower rotation sa frontcourt kasama sina Junmar Fajardo and Japeth Aguilar. Si Brownlee naman ay nagdadala ng karanasan, opensa at leadership na mahalaga para sa Gilas. Habang hinihintay pa ang pagdating ni Junmar Fajardo, CJ Perez and Calvin Oftana mula sa PBA Finals, ang kasalukuyang pool kasama ang mga tulad ni Renz Abando, RJ Abarientos, Xavier Lucero, and Troy Rosario ay nagpapatuloy sa pag-integrate ng triangle offense ni Coach Tim Cone. Ang training na ito ay hindi lang nakatuon sa individual skills kundi sa system development at sa paghahanap ng pinakamahusay na chemistry na magdadala sa Gilas sa tagumpay sa Group D laban sa Chinese Taipei, Iraq at lalo na sa New Zealand. Ang nakakagulat na bilis ng pag-recover ni Kai Sotto ay may malalim na implikasyon hindi lang para sa kanyang individual na karera kundi para sa kinabukasan ng Gilas Pilipinas lalo na sa big man position. Sa patuloy na paghaharap ng Pilipinas sa mga powerhouse na bansa sa FIBA tournaments,
ang pagkakaroon ng reliable at dominanteng sentro ay critical. Bagamat hindi siya makakasama sa Asia Cup, ang progreso ni Kai ay nagpapatunay na mabilis siyang makakabalik sa full strength na magbibigay ng pag-asa para sa mas malalaking international assignments sa hinaharap, tulad ng FIBA World Cup qualifiers o maging ang 2027 FIBA World Cup. Ang kanyang kakayahang makabalik mula sa isang ACL injury ng mas mabilis sa inaasahan ay nagpapakita ng kanyang katatagan at dedikasyon. Ito ay nagbibigay ng senyales sa Gilas na mayroon silang isang world-class big man na malapit nang maging handa muli. Habang binubuo ng koponan ang kanilang chemistry at triangle offense sa Asia Cup, ang kaalaman na si Kai Sotto ay unti-unting bumabalik ay isang malaking moral booster. Ito ay nagbibigay ng kumpiyansa sa coaching staff na sa mga susunod na yugto, magkakaroon sila ng mas kompleto at malakas na line-up. Ang pagbangon ni Kai Sotto ay hindi lang balita tungkol sa kanyang kalusugan. Ito ay tungkol sa muling pag-alab ng pangarap ng Pilipinas na maging isang dominanteng puwersa sa international basketball sa tulong ng kanilang Tower of Power. Ang nakakagulat na bilis ng pag-recover ni Kai Sotto na hayagang ipinakita sa kanyang plyometric box jump sa Instagram ay higit pa sa isang medical update. Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa para sa buong basketball community ng Pilipinas. Sa edad na 23, ang kanyang pagbabalik mula sa isang matinding ACL injury sa loob ng mas maikling panahon kaysa sa inaasahan ay nagpapakita ng hindi lang kanyang pisikal na katatagan, kundi ang kanyang walang kapantay na dedikasyon sa kanyang pangarap at sa kanyang bayan. Ang ganitong antas ng pagaling ay nagbibigay ng matinding pag-asa na muli siyang makakasama sa Gilas Pilipinas sa mga susunod na mahahalagang international competitions na magbibigay ng kinakailangang presensya at talento sa ilalim ng basket. Habang nagpapatuloy ang mabilis na pagbangon ni Kai, ang Gilas Pilipinas naman ay puspusan ang training para sa nalalapit na FIBA Asia Cup. Ang koponan ay desididong bumawi mula sa nakaraang kampanya. At bagamat wala pa si Kai Sotto, ang moral ng team ay nanatiling mataas. Ang pagbabalik na AJ Edu and Justin Brownlee sa ensayo ay nagpapatibay sa lineup, habang ang paghihintay kina Junmar Fajardo, CJ Perez, and Calvin Oftana mula sa PBA Finals ay nagpapahiwatig ng isang mas kompletong koponan sa pagpasok ng torneo. Ang pagpapatuloy ng triangle offense ni Coach Tim Cone ay naglalayong bumuo ng isang cohesive and adaptable unit na kayang hamunin ang mga kalaban sa Group D, partikular ang matibay na New Zealand. Ang bilis ng recovery ni Kai ay nagbibigay ng kumpiyansa sa coaching staff at sa mga fans na ang Gilas ay merong malaking sandata na malapit ng maging handa. Ito ay mahalaga para sa mga future assignments ng Gilas tulad ng FIBA World Cup qualifiers at ang 2027 FIBA World Cup, kung saan ang presensya ng isang dominanting big man tulad ni Kai Sotto ay critical. Hindi lang ito tungkol sa kanyang pagbabalik sa court, kundi sa pagpapatatag ng posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang basketball stage. Sa huli, ang kwento ni Kai Sotto ay nagiging isang inspirasyon sa determinasyon at pagpupunyagi. Ito ay isang paalala na ang mga hadlang ay maaaring malampasan sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Ang kanyang progreso ay nagiging bahagi ng mas malaking naratibo ng Gilas Pilipinas. Isang koponan na patuloy na nagtatrabaho, nagpapabuti at umaasa para sa isang mas maliwanag na kinabukasan sa international basketball. Ang shocking na pag-recover ni Kai ay nagbibigay ng bagong lakas at direksyon sa pangarap ng Pilipinas na muling maghari sa rehiyon at magpakita ng matibay na laban sa buong mundo.